masarap matulog. Ang pinakamahirap sa panahong ito, mga kapatid, ay hindi yung magkulang ka ng sahod. Hindi yung may kabigatan sa iyong kalooban. Ang pinakamahirap sa panahong ito ay yung gumising ka ng maaga para mag-church. Di ba? Sa umaga pong ito, nasabi ko po sa Panginoon na, Panginoon, I believe in miracle. Salamat sa miracle na pinadama ng Panginoon sa akin sa umagang ito. Alam niyo po kung ano yung miracle na yon? For the first time na mag-preach ako, kasama po yung aking my love. Amen? Sabi nga, sige, mag-sermon ka lang dyan, mamaya ako naman magse-sermon sa'yo. Alam niyo po, nung nakaraang Biyernes, pumunta po ako sa hapon kasi naghihintay, standby kami ng tawag nun sa kampo. Hindi ako nakapag-church. Pumunta ako sa Asawi, pumunta ako sa Harads doon. And may nakita ako na 2 Chinese, tsaka isang Bengali yung nagtitinda. Tinanong ng Chinese, sabi niya, hawak niya yung sapatos na leather, sabi niya, Cham hada. Sabi nung Inchik, sabi nung Bengali, Arba dinar sadiku. Arba dinar. Tapos sabi nung Chinese, Hada asli? Sabi niya, asli, hada Italy. Sabi nung nagtitinda. Tapos sinilip na gano'n nung Chinese. Sabi niya, la, hada mo asli, hada mo sen, hada sini. Sabi nung Inchik, sabi niya, hada sini. China daw yun. Hindi daw siya original. Sabi nung nagtitinda, inta mo sini? Sini. Sen, hada, sen. La, sini mo sen. Sabi nung Inchik. Sabi niya, hada, sini mo sen. Pero Chinese siya. Tingnan nyo, pati sila, ayaw nila, aware sila sa produkto nila na maraming peke, kaya ayaw din nilang pangkinikin. Sabi niya, muzen daw. Pero galing sa kanila. Alam niyo po, sa panahong ito, napakarami yung mga nagkalat na ginagayang mga produkto, di ba? Ang dami, kahit ngayong gulay, napepeke na. Pero yung mga dalubhasa, yung mga sanay dyan, lalo na kapag hilig mo ang isang bagay, alam mo, pag hawak mo pa lang, kung peke na. Di ba, ipahawak mo kay Empoy yung G-Shock. Pagtingin pa lang niya, alam na niya kung peke yan o counterfeit. Di ba? Sa atin mga kapatid na nagsisipagsunod kay Jesus, sari-sari yung ating mga attitudes, yung ating laman ng ating mga puso. But Jesus knows kung yung laman ng puso mo ay tunay na gusto mong sumunod kay Jesus dahil gusto mong maglingkod sa Kanya or gumagaya ka lang or counterfeit. So, sa umagang ito mga kapatid, pag-aaralan natin kasi at the end of the day, dalawa yung ating maririnig sa ating pong Panginoong Jesus sa ating pong pag-graduate, sa pagharap natin sa ating pong Panginoon. It's either sasabihin sa iyo ng Panginoon na, well done, my faithful servant. Or, may isa pa, yung, I never knew you. Di ba? So, pag-aralan natin mga kapatid, pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na dapat na maging katangian ng isang tagasunod ni si Kristo para sa pagdating ng araw na yun ay masasabi niya, well done, welcome, my faithful servant. At hindi na sayang yung mga araw na gumising ka ng maaga, tapos nagbuhat ka ba ng speaker, di ba? Hindi na sayang, kundi sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done. So, title po ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan natin na authentic or counterfeit. Kasi iba-iba po at napakahalaga na maging tingnan natin, di ba? Counterfeit. Sa atin po, kung sinusuri natin yung ating mga layunin sa ating pagsunod, masasabi natin na counterfeit ba tayo o orig or authentic follower of Jesus? The conduct of becoming a genuine follower of Jesus. Yung ating pong verse sa umagang ito, buksan po natin sa libro ng Juan, sabay-sabay po nating basahin kasi wala naman po tayong dalang Bible. Basahin na lang po natin. Sa libro ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 27. Ganito po kanyang sinasabi. Nang makita nila si Jesus, ito po yung scripture reading natin kanina, nung makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila ng ganito, Guro,
Kailan pa kayo naririto? Sabi ng mga tao. Sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, pakatandaan nyo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Diba? Alam ni Jesus yung kanilang dahilan na, kunyari nagtatanong sila, oh, Jesus, kailan ka pa nandito? Talagang kunyari, na-surprise sila. Pero Jesus is omniscient. Alam niya yung laman ng kanilang mga puso. Hindi naman sa tinataboy o iniinsulto na sila. Pero gusto ni Jesus na, ako yung hanapin nyo, I am the bread of life. Ganun yung gusto ni Jesus. Di ba? Para bang sa probinsya, na sa probinsya nun na, ngayon, nakasagutan niya yung kumpare niya sa kapitbahay niya. Tapos kinabukasan, magkakatay na yan ng baboy. Mag-iingay ng baboy. Maririnig nung kapitbahay na nagkakatay siya ng baboy. Tapos aali-aligid yan. Oh, kumusta pre? Gaganon na yan. Tapos mamaya-maya, nakaupo na yan. Tapos mamaya makita mo dumudukot na yan sa pulutan. Di ba? Pero hindi yan pumunta para mumusta sa'yo. Di ba? Para lang makalibre ng pulutan. So, alam naman ni Jesus kung ano yung purpose ng mga tao na bakit nila hinahanap si Jesus. At magpatuloy tayo sa verse 27, huwag ang pagkaing nasisira inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam po natin yung tinutukoy ni Jesus, yung I am, yung preaching ni Pastor nun, I am the bread of life. Ako yung hanapin nyo, hindi yung dahil nabubusog kayo, dahil lagi tayong may budel fight, sinasabi ni Jesus. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, ay nagpapakumbaba kami, Panginoon. Madalas po namin naririnig, Panginoon, ang aming pag-uusapan, ang aming binasa, Panginoon, ay madalas na namin narinig. Ngunit dalangin po namin, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong kaalaman, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na magagamit namin sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang naman po yung laman ng aming mga puso, yung aming pong mga kasalanan, Panginoon, pagsalangsang sa iyo, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na pakalinisin mo kami, Panginoon. Make us an empty vessel, Panginoon. Yung laman ng aming mga puso, Panginoon, na nakakagulo lamang. Dalangin namin, Panginoon, na pakalinisin mo ang aming mga puso at ang iyong salita lamang, ang iyong mensahe, magiging laman ng aming puso, Panginoon. Bless me, Father God, as I deliver your words, Panginoon. Gawin mo po kung tugtungan, Panginoon, ng iyong paa at ikaw lamang ang makapurihan sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. So, counterfeit or genuine. Sa atin na lamang po, mga kapatid, di ba ang dami-dami nating mga kaibigan? Sino ba dito yung friendly? Maraming kaibigan. Di ba? Iba-iba naman yung attitude ng kaibigan mo. Merong kaibigan mo talagang nandyan yan sa lahat ng iyong pangangailangan, di ba? Kapag kinapos ka, kapag nasaktan ka, kapag ikaw ay masaya, kaibigan mo yan. Di ba? Laging nandyan. Pero may kaibigan ka naman na kung kailan ka nagkaroon ng kasiraan, kung kailan ka naguluhan, kung kailan mo siya kailangan, doon pa nawala, di ba? Kaibigan mo yan, bestie mo yan ngayon kinabukasan, nung nalaman niyang buntis ka, abay siya pang unang nag-chismis, di ba? Meron mga kaibigan ngayon, iba-iba. Kahit ngayong mga friends mo sa social media, hindi lahat yan masasabing kaibigan mo. Palike-like pa yan, pero hindi mo yan kaibigan. Di ba? Fina-follow ka lang yan dahil minamanmanan ka. Hindi lahat yan kaibigan, di ba? So, huwag po kayong malungkot. Hindi lang po tayo yung ganyang may karanasan. Amen? Kahit si Jesus, sa libo-libong sumusunod sa Kanya, sa libo-libo na pinakain niya, sa libo-libo na naghahanap sa Kanya, hindi lahat yun si Jesus ang hanap. Amen? Meron doon, nakikisunod lang. Di ba? Meron doon, may pangangailangan niyang gusto lang makijoin, gusto lang makasali sa kainan. Kaya alam ni Jesus yun, di ba? Hindi lang po tayo. Kahit po sa panahon ngayon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon, sa ating pong iglesia sa mga panahong ito, meron pong mga tao, kung isa po tayo sa mga 5,000 ito na sumunod at pinakain ni Jesus, tama ba yung ating motibo sa ating pagsunod? Amen? Kasi
meron ding mga sumusunod kay Jesus, both for food, for spiritual and physical, di ba? And some of them following Jesus just to unlock the key of material blessing. Di ba? Merong sumusunod doon dahil napangakuan, narinig niya na kapag lumapit ka kay Jesus, kapag sumunod ka kay Jesus, I can do all things. Lahat ng bagay na ipapanalangin ko, ibibigay ni Jesus. So, merong mga ganun, sumusunod lamang. Amen? And some ay sumusunod din kay Jesus dahil nandyan yung mga friends nila. Kaya no choice, doon na rin magsisimba para hindi hiwa-hiwalay, di ba? Meron ding mga sumusunod or nakikijoin dyan kasi yung asawa nila nandyan, di ba? Wala nang ibang choice. Meron din yung magulang nila nandyan, sumusunod kay Jesus. Kaya kailangan na rin nilang sumunod kasi mababawasan yung allowance nila pag di sila nakijoin, di ba? At meron din naman yung sumusunod kay Jesus habang may sumusundo, di ba? Di ba? Kapag wala nang sumundo, ay hindi na yan susunod. Di ba? So, pag-aralan po natin, yung tanong po mga kapatid, kung isa tayo sa mga 5,000 na ito na sumusunod kay Jesus, ano at tama ba yung dahilan ng ating motibo ng pagsunod kay Jesus? Siyasatin po natin. Kasi, alam po natin yung doktrina, ang gandang pag-aralan, tama yung ating doktrina, tama yung church na ating kinabibilangan. Pero napakahalaga na siyasatin naman natin, tama ba yung ating motibo na pagsunod kay Kristo? And how long, gaano kahaba at hanggang kailan ka nandyan nasusunod kay Kristo? My friends, tanong ko po sa inyo, why are you here today? Di ba? Sa mga nakasama natin ng ilang taon na, sa mga ilang taon na kasama natin naglilingkod, sa mga kasama natin ng ilang taon ng anibersaryo, at sa mga galing pa sa Pilipinas na talagang matyagang nagsumasamba, why are you here and why are you serving God? What are the reasons? Kasi maaari pong ikaw, kapatid na nandito ngayon, maaaring bukas, ikaw naman yung wala. Yung maaari yung mga kapatid natin na wala ngayon ay nakaranas ng failure, yung kanilang expectation sa kanilang pagsunod. And yun yung dahilan kung bakit sila nawala. So napakahalaga na pag-aralan natin, ano yung mga posibleng dahilan kung bakit na-discarrel sila at hindi na nagpatuloy. And ito po yung ating mga points, mga bagay na dapat isaalang-alang upang manatili sa pagsunod kay Kristo. Ipagpaumanhin niyo po kasi makata po ako sa araw na ito. Number 1, the follower of Christ is not consumed by worry. Lagi nating ang tagasunod daw ni Kristo ay hindi nag-uubos ng panahon sa pag-aalala. Alam niyo po mga kapatid, yung worry na yan, natural naman yan na inilagay ng ating Panginoon Jesus sa atin eh. Yung feeling to be happy, feeling na ma-inlove ka, feeling na sumaya ka, feeling na malungkot ka, at yung feeling na mag-worry, kasama ang lahat dyan sa feeling na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Para bang yung ating katawan, na normal na sa ating katawan na mahal niya yung buhay niya, di ba? Di ba napapansin niyo yung ating katawan, yung bago pa makarating yung puwing sa yung mata, nakapikit na yung mata kahit hindi mo sabihin sa mata mo na pumikit siya. Di ba? Yung paa mo, pag mababagsakan ng aparador, bago mo pa isiping ilayo yung paa mo, nakalayo na. Kasi merong natural sa ating katawan na ibinigay ng Diyos na mahal niya yung buhay niya. Amen? Sa atin din pong buhay, normal yan na may worry ang isang Kristiyano kahit pa sabihin mong devoted Christian ka, meron kang pag-aalala. Amen? Pero ano nga ba yung ayaw ni Jesus? Yung hindi natin kailangan as a follower of Jesus, we don't have to consume our time by worrying. Ito yung sobrang pag-aalala. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi nyo naman kailangan mag-alala, di ba? Napapansin nyo? Kahit sabihin mong on fire ka na naglilingkod sa Panginoon, lagi kang nagbabasa ng Bible, nag-aalala ka, di ba? Umulan lang ng konti, yung isip mo, Diyos ko, ano na kayo nangyari sa bahay ko? Baka mamaya nalunod na yung mga anak ko. Di ba? Bakit tinangay na ng bahay yung bahay ko, pumasok na sa ilalim ng tulay, pero yung bahay mo nasa city naman. Di ba? Yung sobrang pag-aalala, di ba? Nagkakapatayan na ng adik sa Pilipinas, yung mister ko pa naman ang long hair, baka mamaya na baril na rin kasi napagkamalang adik. Ang dami nating
worry na kung tutuusin, hindi naman kailangan at nakaka-grab, nakaka-divert ng ating focus, nawawala yung pagiging genuine follower natin as a follower of Jesus. Diba? Ito yung mga sobrang pag-aalala. The Christians today, napakaraming pag-aalala, lalo na ngayon, kapanahon ng Kapaskuhan. Diba? Aminin niyo mga kapatid, ang dami niyong ipinag-aalala. Diba? Yung hinihingi ng anak ko, 1 taon. Diba? Mag-Christmas na, hindi ko man lang naibigay, tapos nakokonsensya ka. Diba? Tapos yung target ko ng 1 taon, magpapasko na naman, hindi ko pa nagawa. Diba? Yung mga alalahanin nyo, alam nyo po, sinasabi ayon sa pag-aaral, ang Christmas Day, ang pinakamataas ng rate ng suicide. Narinig po natin yon? Nagigets nyo po? Pinakamataas ng rate ng suicide sa Kapaskuhan. Napansin ko nitong mga nakarang araw, ang dami kong nababasa na mga status sa Facebook ng mga humuhugot. Mga nalulungkot. Kasi sa panahon ng Kapaskuhan, dyan ka na homesick. Hindi mo makasama yung mga pamilya mo sa panahon ng Kapaskuhan. And we have a lot of things to worry kapag panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga po sabi ng Panginoon na maging katulad kayo ng bata sa Matthew 18 verse 3, maging childlike kayo para hindi kayo masyadong mag-worry. Sabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng mga batang ito. 'Di ba? Nakakita na ba kayo mga kapatid, kung may mga anak kayo, nakakita na ba kayo ng bata na iniisip niya pag gabi bago matulog, iniisip ng bata, saan kaya ako makikipagtanim bukas? Saan kaya ako pipila para makapasok ng trabaho? Wala pong batang nag-worry ng ganun. Saan kaya ako mag-aararo bukas? Wala, di ba? Ang iniisip ng bata, i-enjoy yung buhay niya kasi dependent siya sa tatay niya kung ano yung ibibigay sa kanya. Yun yung mentalidad ng bata. Kaya sabi ng Panginoon, be a childlike. Di ba? Childlike, hindi ko naman ibig sabihin na maging mag-asa tayong bata na share up. Iba na yun. Childlike, ibig sabihin, yung dependent tayo sa ating Ama na hindi tayo nag-worry kasi Jesus got you. Amen? Amen. Alam niyo po, tayo po ligtas na. Na-save tayo by the blood of Jesus. Di ba? Kaya yung diskarte ng ating kaaway, binibigyan tayo ng napakaraming alalahanin. Di ba? Ang dami mong alalahanin bilang Kristiyano. Aminin niyo po, napakaraming alalahanin, di ba? So, alam niyo po, yung mga bagay na ito na pinag-aalala natin, ginagawa yan ng dyablo kasi ginugulo ka niya. Gusto niyang mawala yung focus mo sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niya mawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Gusto niya mag-worry ka. Di ba? Napanood ko po yung documentary sa Madagascar, yung mga tao dito sa Madagascar. Karamihan po nung nangingisda doon, yung mga babae yung nangingisda. Napanood ko yung diskarte nila sa pangingisda. Talagang iniikutan nila, may dali silang lambat. Tapos ginugulo nila yung tubig. Talagang, gumaganon pa sila, nag-iingay. Ewan ko kung bakit kailangan nilang mag-ingay. Ginugulo nila yung tubig. Yung mga isda, nalilito. Pumapasok sa kanilang mga lambat. Di ba? Nagkakantahan pa sila. And suggestion ko po, kung gusto niyo pong mangisda, para matry niyo yun, isama niyo yung dalawa sa office. Diba? Hindi guguluhin yung tubig. Magkukwentuhan lang yun, yung dalawa sa office. Amen. Ante! Diba? Amen? So, ganun yung ginagawa ng binibigyan tayo ng napakaraming alalahanin, nawawala yung ating focus sa paglilingkod sa Panginoon para hindi ka maging genuine follower of Jesus kasi mas mabigat sa'yo yung iniisip mo na wino-worry mo, yung inaalala mo, yun yung gusto niyang mangyari, mawala yung focus mo, malito ka, katulad ng ginagawa sa mga isda. So, mga kapatid, are you a genuine follower of Jesus or do you want to be a genuine follower of Jesus? Trust in the Lord because Jesus got you, you don't have to worry. Amen. So, ang gusto ng Panginoon na mentalidad natin, relax, smile, di ba? Hindi naman huwag ka nang maghanap buhay or huwag mo nang isipin yung hanap buhay mo. Pero, dapat relax ka at nakangiti ka, di ba? So, smile.
Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Ganyan ang gusto ng Panginoon kahit natutulog, naka-smile. Di ba? So, kasi, ganun yung gusto ng Panginoon, na hindi ka worried. Ako nung una din, worried ako. Nalilito ako, talagang nag-aalala ako, ang dami kong ipinag-aalala, di ba? Pag nakasalubong ko lang si Empoy o nangumusta sa akin, nag-aalala na ako. Di ba? Pero na-overcome ko yun. Di ba? Ngayon, kapag nakakausap ko si Empoy, sinasabi ko na lang, Poy, alam kong 3 digits na yan, pero relax ka lang. Makakalimutan ko din yan. Di ba? Relax! Yan yung mental. Joke lang. Yan yung gusto ng Panginoon na hindi ka worried as a follower of Jesus. And number 2, a follower of Christ trust in and depends on Him. Nakadepende ka sa Panginoon. The promise of God helps us endure that maybe not so good present. Sa Matthew 7, verse 7 to 11, as and you will receive yung thought doon, following Jesus, pero pag follower ka ni Jesus, hindi ibig sabihin na excuse ka sa problema. Di ba? Nagets niyo? Mula nung sumunod kayo kay Jesus, hindi ka excuse sa problema. Diba? Kung kailan ka sumunod kay Jesus, tsaka ka nagkakaproblema. Kung kailan ka sumunod kay Jesus, tsaka ka naman nagkakautang. Kung kailan ka sumunod kay Jesus, tsaka ka naman bumagsak sa exam. Kung kailan ka sumunod kay Jesus, tsaka ka naman pinipressure at pinipersecute ng iyong mga mahal sa buhay. Tsaka ka naman nagkakaroon ng maraming kabigatan. Mga kapatid, sabi nga po sa 1 Peter 2 verse 20 to 24. Hindi po tayo excuse. Kaya si Jesus nagkaroon din ng mga paghihirap. Nakita natin. Kasi lahat ng bagay na yan na dinaranas mo ngayon, dinanas na ni Jesus. So maging dependent ka doon sa nakagawa na, doon sa nagtagumpay na. Di ba? Alam niyo po, a follower of Christ trusts and depends on Him. Meron daw pong mag-ama, tatawid sila sa rumaragasang ilog, talagang napakalakas ng alon. Sabi nitong anak, sabi nitong ama, anak, sabi nung ama, humawak ka sa kamay ko para hindi ka maanod. Pero ang sagot ng anak, Papa, sabi niya, Ama, ako ang hawakan mo kasi alam ko, whatever happened, you will never let me go. Amen? Ang daming nangyayari sa buhay natin. Pero ang importante, alam mo at kilala mo yung sinusundan mo. Alam mo yung kapasidad ni Jesus na Diyos na iyong pinaglilingkuran, that whatever happened to your life, hindi ka pababayaan ng Panginoon, and you can depend and trust God. Amen? Trust in the Lord's perfect timing. Nakadepende ba tayo or naniniwala ba tayo sa perfect timing ng ating Panginoon? Di ba? Alam niyo, kung babasahin po natin yung Bible, yung mga sinulat sa Old Testament, kung mapapansin natin, 1,000 taon bago mangyari ito, pero nangyayari. Why? God has a timetable. Meron pong sinusunod ang ating Panginoon. Pero tayo, pag nananalangin tayo, gusto ko, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero Panginoon, palayain mo ako sa nalulubog na ako sa utang. Diba? Tapos pag hindi ka nakalaya sa mga pagkakalubog mong ito, and you start asking God, Panginoon, di ba sabi mo, susunod ako sa iyo, and everything will be alright? My friend, malay mo, pakulong ka muna. Diba? Kasi, sometimes, the heart of the problem is the problem of the heart. Di ba? Nagets nyo kung bakit hindi lahat nilulutas yung problema natin? Kung bakit hindi parang nagiging gini na, sumunod ka sa akin at mawawala lahat ng problema mo. Ayos na lahat. Bakit hindi nangyayari yung ganon? Kasi, ang unang ginagamot ni Jesus kapag sumunod ka sa Kanya, yung puso mo. Kasi baka pag sunod mo ngayon, bukas wala ka ng utang, wala ka ng problema, lahat okay na, baka naman yung puso mo ang hindi nagamot at sa iba mo gagamitin yung Kanyang biyaya at magiging iba. Nandun pa rin yung sickness ng puso mo, yung spirit mo, yung, di ba?
Kaya yun, inaayos muna ng Panginoon yung puso mo. Kaya pag sunod mo, hindi pa lahat nagiging okay para matuto kang mag-handle ng problema in a godly way. Amen? Nagets po natin? Ganito, no? Minsan nananalangin tayo, Father God, I trust in you. Ang dami kong problema. At Panginoon, ito yung problema mo. Problema ko, bukas ganito yung kakarapin ko. Panginoon, I trust you. I depend on you, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Pero pagkatapos mong manalangin, ano kayang gagawin ko? Anong diskarte ko doon? Ay, naku, Diyos ko. Diba? Nandun pa rin yung pag-aalala mo. How could you say that you depend and trust God? Kasi pagkatapos mong manalangin, binabalik, kinukuha mo ulit yung ipinanalangin mo sa ating Panginoon. Diba? Trust and depend on the faithfulness of God even in the darkest hours. And ito yung pinakamalaga. Do not forget in the dark what God has said in the light. Ano man yung kalagayan mo sa buhay mo ngayon, pag sumusunod ka kay Jesus, if you are a follower of Jesus, maaaring nasa kadiliman ka kung tutuusin, nasa problema ka, baon ka sa problema, pero hindi ibig sabihin na dahil sa sitwasyon mo, pinabayaan ka ni Jesus. Kasi ano man yung kalagayan natin sa buhay, ano man yung dinaranas natin sa buhay, hindi ibig sabihin na magbabago ang pangako ng Panginoon sa atin. You can still trust and depend on God. Amen? And number 3, a follower of Jesus do not seek for emotional experience. Sa John chapter 4, 23, verse 24, worship Him in spirit and in truth. Di ba? Kasi mga kapatid, na madalas natin naririnig, ang emosyon nagbabago. Di ba? Kasi, kung tatanungin ko po kayo, kailan po kayo sumunod at naglingkod kay Jesus? Kasi ang napakalaga na nagdesisyon ka na sumunod kay Jesus, hindi dahil masaya ka. Hindi dahil lubog ka sa utang, hindi dahil lubog ka sa problema at wala ka ng ibang mapuntahan. Hindi dahil kung kailan ka in love, tsaka ka nagdesisyon na sumunod kay Jesus, di ba? Ang saya-saya mo. Talagang feel na feel mo yung pagkanta. And Father, I will worship you and I will follow you. I will serve you. Kasi in love ka. Paano naman pag nag-break na kayo? Susunod ka pa ba? So mahalaga, hindi nakabase sa ating emosyon yung decision natin to follow Jesus. Many have decided to follow Jesus when everything is well and smooth. Diba? When the church is well, when they have a highly paid job, then when their relationship with the other members and friends just right. Nakabase yung paglilingkod nila sa emosyon nila, 'di ba? Nung masaya pa yung friendship, 'di ba? Talagang friendship goal, squad goal nung sama-sama. Pero pag nagkakaroon ng konting struggle sa mga relasyon mo sa other church member, nawala ka na, hindi ka na sumunod kay Kristo. Sino ba yung sinusundan mo, 'di ba, si Jesus? So hindi nakabase sa emosyon mo. 'Di ba? Whatever happened, ano man yung magiging katayuan ng emosyon mo, you are follower of Jesus if you are an authentic follower. Amen? And ito, karamihan na di-disappoint pag ang church na dinaluhan ay parang ganito, no? Ano ba naman yung church na yun? Sabi. Ano ba naman yun? Parang pag praise and worship, wala man lang ako makitang umiiyak. Tunay ba yung church na yon? Di ba? Kasi meron naman iba na talagang kahit yung lahat nag-iiyakan na, hindi mo mapapaiyak yan. Hindi talaga iyakin eh. Kasi hinahanap ng iba, ang ganda ng church na yun, nakaka-bless. Di ba? Yun yung hinahanap, yung ma-fulfill, yung emotion nila, yung expectation nila na, wow, mga followers na ito ni Jesus. Kasi pag talagang pang nag-worship, tumatanong pa, I love you, Lord! Diba? Yun yung hinahanap natin. They're seeking an emotional expression. Yun yung tinahanap nila. So, they say na ang church na ito ay talagang totoo kung makikita nila yung emosyon ng mga church members kapag nag-worship ay talagang todo na. Pero pag ganito na, mga seryoso, parang hindi totoo, di ba? So, if you are a follower of Jesus, hindi ka nakabase sa emosyon ng tao or sa emosyon mo. Amen? A follower of Jesus, number 4, a follower of Jesus do not seek for signs and wonders. Sa Matthew 12:38 to 39, Jesus, yung tinanong